Hello! Kumusta po kayo? Ito nga pala ang bagong revelasyon, ang tagapagbigay ng mga impormasyon, patungkol sa lahat ng mga nakatagong hiwaga ng karunungan, na bumabalot sa buong mundo. Ang buong mundo ay meron itong tinatawag na apat na iskina. Ito ay ang North, East, West, at South. At ito namang katawan ng isang tao, ay meron rin itong apat na iskina. Ang kanang kamay ay nakatapat sa North, at itong kaliwang kamay naman ay nakatapat sa South, at ang nasa bandang ulo naman ay East, at ang mga paa naman ay nakatapat sa West. Kaya ngayon ay napag-alaman natin, itong tunay na katotohanan, na itong buong mundo, ay kagaya rin ito sa isang katawan ng bawat tao. At itong liwanag ng araw, ay ito siya ang nag-iisang buhay na nakatago, dito sa loob ng buong mundo. At ito siya ang espiritu, na nag-iisang buhay na nakatago pa rin sa loob, ng katawan ng bawat tao. At ganun din sa lahat ng nilalang, dito sa loob ng buong mundo. Mga kaibigan ko, ating pag-aralan, ang Human Body Formula, at para makilala natin, itong ating sariling katawan at sa bawat tao, sapagkat itong liwanag ng araw, ay ito siya ang naging isang buhay, naging espiritu, at nakatira ito sa puso at utak sa loob ng bawat tao, na isinilang dito sa buong sanlibutan ng mundo. Ang liwanag ng araw, ay ito siya ang nagbibigay liwanag, sa isipan ng bawat tao, at sa pamamagitan ng liwanag ng kaisipan ng tao, kaya ito ay kumikilos, sa paghahanap buhay, itong katawan ng bawat tao, at sa lahat ng nilalang na nabubuhay, dito sa loob ng buong mundo. Kaya ngayon ay napag-alaman natin, na itong liwanag ng araw, ay nakatira sa ating mga puso, at sa ating utak, sapagkat itong puso ng tao, ay nagbibigay ng liwanag sa pag-ibig, at init ng katawan ng tao. Dahilan sa pag-ibig at init sa katawan ng bawat tao, kaya itong mga tao ay nagpupursigi sa pagsasakripisyo at nagtitiis, para mabuhay ang tao dito sa buong mundo. At ito namang utak ng tao, ay siyang nagbibigay ng liwanag sa isipan ng bawat tao, upang magkaroon ito ng kaalaman, para kumilos itong katawan ng tao sa paghahanap buhay, dito sa loob ng buong mundo. Mga kaibigan ko, ating napag-alaman itong tunay na katotohanan, na itong liwanag ng araw, ay ito siya ang nagkaroon ng kapangyarihan na pangalan, at ito ay tinatawag na Republic Act. At ito ang naging batas ng gobyerno dito sa ating bansang Pilipinas. At sa iba't ibang bansa, dito sa loob ng buong mundo. At itong liwanag ng araw, ay ito pa rin siya ang Panginoong Diyos Hesukristo. Mga kaibigan, ating napag-alaman, itong tunay na katotohanan, na itong liwanag ng araw, ay ito siya ang nagkaroon ng makapangyarihan na pangalan, na ito ay tinatawag na RA. Republic Act, at itong letrang R, ay may kahulugan sa Kabbalistic number na number 9. At itong number 9 ay ang panghuli at pinakamataas na numero, na ang ibig sabihin ay Omega. At ito namang letrang A, ay may kahulugan sa Kabbalistic na number 1. At ito ang pinakauna sa lahat ng numero, at ang ibig sabihin ay Alpha. At ang kabuohang numero, kapag idinagdag ang number 9 at ang number 1, ay number 10, na ang ibig sabihin ay 10 utos ng Diyos. At malinaw na kung ating iisipin, na ang batas ng RA. Republic Act Government, ay ibinasi mismo sa 10 utos ng Diyos, at ito ay makikita natin, sa logo ng Supreme Court. Dito natin makikita ang tablets na naglalaman ng 10 utos ng Diyos. At malinaw natin na napag-alaman, na ang batas ng Diyos at batas ng gobyerno ay iisa. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 13, versikulo 1, na nagsasabing,
magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Mga kaibigan, malinaw na sa atin, na ang batas ng RA Republic Act Government, ay ito ang 10 Commandments of God. At ito ang totoong Alpha and Omega, Omega Alpha. Ayon sa pagtuturo ni Apostol Juan, na nakasulat sa Revelation, Kapitulo 22, versikulo 13, ay nagsasabi si Jesus, "Ako ang tunay na Alpha at ang Omega, ang nauuna at ang pinakahuli." Mga kaibigan ko, ito ang tunay na katotohanan na ating napag-alaman, na itong RA Republic Act, ay ito siya ang ating Panginoong Diyos Hesukristo, at ito siya ang tunay na liwanag ng araw, para magkaroon ng buhay ang lahat ng mga nilalang, dito sa loob ng buong mundo. Ngunit ay susuriin ninyong mabuti, kung nasaan ba nakatira itong liwanag ng araw. At nasaan ba nakatira ang ating Panginoon Diyos Hesukristo? Kaya ay ating pag-aralan ang Human Body Formula. Kaya babasahin natin ang mga pagtuturo ni Apostol Pablo, na nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16, na ito ay nagsasabing, "Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa inyong katawan." Mga kaibigan ko, ating napag-alaman itong tunay na katotohanan, na ang ating Panginoong Diyos Hesukristo, ay siya ang nakatira sa loob ng katawan, sa bawat tao dito sa buong mundo. At napag-alaman natin itong katotohanan, na itong buhay ng tao ay nagmumula sa ating puso, at nasa utak ng tao. Ang ibig sabihin nito, ay itong puso at utak ng tao ay ito ang tinitirahan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Sapagkat siya'y nag-iisang buhay, naging espiritu na nakatago sa matagal ng panahon, dito sa loob ng katawan ng bawat tao, na isinilang dito sa buong sanlibutan ng mundo. Kaya ngayon ay alamin natin, itong tunay na larawan ng Diyos, at itong tunay na larawan ng tao. Kaya ating basahin ang pagtuturo ni Propeta Moises sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 na nagsasabing, "Ginawa ng Diyos itong tao sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Diyos ginawa sila, lalaki at babae nagawa sila." Mga kaibigan ko, ito ang katotohanan, na itong larawan ng tao ay ginaya ito sa larawan ng Diyos, kaya ang ibig sabihin nito, ay ang tao at ang Diyos ay iisa lang ito. Sapagkat itong buong mundo, ay ito ang nagawang laman ng katawan ng bawat tao. At itong liwanag ng araw, ay ito siya ang ating Panginoong Diyos Hesukristo. At ito siya ang nag-iisang buhay, naging espiritu na nakatago sa matagal ng panahon, dito sa loob ng katawan ng bawat tao na isinilang, dito sa buong sanlibutan ng mundo. Kaya ngayon mga kaibigan ko, alamin natin itong mundo, at itong katawan ng bawat tao, sapagkat ay hindi kumikilos sa paggalaw itong buong mundo, kung walang buhay na nakatira dito sa loob ng buong mundo. At hindi pa rin kumikilos sa paggalaw itong buong katawan ng bawat tao, kung walang nakatira dito sa loob ng katawan ng bawat tao na naisilang dito sa buong mundo. Mga kaibigan, ngayon ay ating aalamin ang kahulugan, at ugnayan ng mga numero sa bawat letra, na ating makikita sa Kabbalistic equation na ito. Alam naman natin na ang unang numero ay alpha, at ang pinakamataas at pinakahuling numero naman ay ang number 9 at ito ang omega. At ating napag-alaman, na si Hesukristo ay ang alpha at ang omega, ang nauna at ang pinakahuli. At dito natin malalaman ang katotohanan, sa Kabbalistic equation na ito, na si Hesukristo ay Diyos,
sapagkat ang Alpha at Omega ay mayroong kaugnayan sa numerong 1 hanggang 9, at ganoon na rin sa kahulugan nitong letrang A hanggang Z, at alam naman natin na ang mga numero at ang mga letrang ito ang tinatawag nating mga salita. At kung ating babasahin ang mga pagtuturo ni Apostol Pablo na ating mababasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 na nagsasabing, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Malinaw na itinuturo sa ating Kabbalistic equation, na itong ating Panginoong Hesukristo na siyang Alpha at Omega, ay siya ang mga salita, at ang mga salitang ito ay Diyos ayon sa pagtuturo ni Apostol Juan. At ang mga salitang ito ay may kaugnayan din sa ating solar system, dahil itong ating solar system ay ito ang kinatawan ng ating Diyos. Sa Kabbalistic equation na ito ay ating makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga planeta. Ang una ay Pluto, ang ikalawa naman ay Venus, at ang ikatlo ay Saturn. Neptune naman ang pang-apat, ikalima ang Jupiter, pang-anim naman ang Uranus, pang-pito ang Mars, pang-walo ang Mercury, at pang-siyam naman ang Earth, dahil ang kahulugan ng number 9 ay pundasyon, at alam naman natin na dito na ipundar lahat ng Diyos ang kanyang mga gawa, at pati na rin sa kasaysayan ng ating mundo ay dito na ipundar, kabilang na ang iyong paghahanap buhay, at pati na rin sa mga naipundar mo dito sa mundo, ay isa lamang sa mga naipundar ng ating Diyos bago pa tayo ipinanganak dito sa mundo. Sa pamamagitan rin ng Kabbalistic equation na ito, ay malalaman din natin ang kaugnayan ng 4 na iskina nitong mundo. Ang unang iskina ay sinisimbolohan ng 7 planeta. Ito ang Pluto, Venus, Saturn, Neptune, Jupiter, Uranus, at ang Mars. Ito ang unang iskina na sumisimbolo sa langit. At ang 7 planeta naman ay sinisimbolohan ng 7 espiritu ng Diyos. At ang ikalawang iskina naman ay ang tubig, na sinisimbolohan ng planetang Mercury, at ito rin ay simbolo ng katawan ng ating Diyos Ama. Ang ikatlong iskina naman ay ang lupa, at ito ang planetang Earth, ito ay simbolo ng katawan ng Diyos Anak. Ang tatlong iskina na ito, ay ang tunay na 9 na misteryo na ating binabanggit sa ating pagdadasal, sapagkat ang 9 na misteryo na ito ay binubuo ng 7 espiritu ng Diyos, at ang katawan ng Diyos Ama at Diyos Anak. At yan ang katotohanan na bumabalot sa 9 na misteryo. At dito natin napag-alaman na ang 9 na misteryo binubuo ng 3 iskina lamang. Ano nga ba ang ika-4 na iskina? Ang ika-4 na iskina ay ang liwanag ng araw, at ito ang ika-10 sa bilang ng mga planeta. Ito ay sinisimbolohan ng Diyos Espiritu. At alam naman natin na kung walang araw ay walang iikutan ang mga planeta sa kalawakan, sapagkat ang araw lamang ang nagbibigay ng electromagnetic, upang magsikilos ang lahat ng mga planeta. At ang araw din ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga nilalang dito sa buong mundo. Mga kaibigan, ating napag-alaman, kung gaano kaimportante ang malaman ang mga binibigay na aral ng Kabbalistic equation na ito. At pati na rin sa aral na ibinibigay sa atin ng Human Body Formula, dahil ito ang mga hiwaga ng kaalaman na ibinigay ng Diyos sa atin, upang makamtan din natin ang kaluwalhatian, at walang sino man ang nakakapagturo sa inyo ng ganitong mga aral, na itinuturo ang lahat ng mga hiwaga, dahil ang karamihan sa inyo ay nananatili pa rin sa mga paniniwalang ang Diyos ay hindi nakikita, na siyang nakakapagpabuklod-baklod ng mga paniniwala. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana ay mayroon kayong natutunan sa bidyong ito, at kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share sa ating video, at pati na rin sa ating Facebook page, ang Bagong Revelasyon, para laging updated sa ating mga susunod pa na mga video. Maraming salamat po, naway pagpalain tayo ng Diyos, at makasama sa kanyang kaluwalhatian.